Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Biyernes kita, Hunyo 11, tuig 2021. Aksyon Hotline! Mga nagatutok na online kag on-air ang aton gid nga pagpanamya. O liwat kita nga magapangalagad sa inyo tubtob sa takna nga alas 9:30 karon nga aga. Aksyon Hotline! Aksyon art Tayhopon checking in. Kag ang inyong mga greetings, ang inyong mga opinion, ang inyong mga komentaryo, pwede nyo gid mapadala diri sa aton sining nga pagpangalagad. Anong madalag ko nga balita nga tuntutukan karon nga aga sa headline number 1, MRS strikes again. Liwat na naman nga nagpangigo, liwat na naman. No, nga natabo diri sa Bacolod nga may aras sa motorized riding suspect nga ginatudlo responsable sa pagtero diri sa freelance nga biktima kagabi kuan ini freelancer balang beautician ni siya o gintiro patay ang pamangkot rin anong madalom investigation sa kapulisan nanugid ang madalom diri nga rason sa pagpatay sa biktima. Sa headline number 2, mapasugot ay han. Inakaroon ang dako nga question matapos agin suggest sang local medical community diri sa Negros Occidental nga dapat kuntani siradaan na mga border kag ports entry sang probinsya to avoid sa pagtaas sa cases sang COVID-19. Tisiling diri ni Gov Lacson diri lang konsultahon ko anay ang mga alkalde. Sa headline number 3, oy, nagkooperar na. Ini ang inisyal ginbarayag ni Mr. Ernie Pinida, Executive Assistant sang syudad, kag tagpamuno sang extraction team. Kung nagligat tong plano sang city, kung hindi kaya magsunod, positibo kalimbawa sa COVID, makadtong extraction team sa imuda, and then pag-abot sa imo, bisan positive ka, hindi kay mo yung maghalin sa balay mo, ipablatter ka, kag pasakaan kaso. Siling ni Executive Assistant Ernie Pinida, siling niya isubong, nagkooperar ba yung tao? Amarang positibo, barang kung gadtoan na mo, nagapasugot na, kung ang tig-agid, ginapasa sa barangay. Balawon na rin karon kay another burden ni sa part sa mga barangay officials, especially si Kapitan, nga sila magasalo na naman sa obligasyon kag mapatuman sa mga pasaway nga wala nagasunod. Kapugusan maritali sini sa barangay na pagpangalagad sang ino palatuntunan Aksyon Hotline sa gihapon diri kita sa Biyernes nga presentation June 11, 2021. Buwas gali ha, Independence Day, ti ang way man opisina galing ang mga palatapan sang gobyerno, mga opisina. Pero of course, buwas pa dahil kita yang nga magaserbisyo sa inyo. Nagawon ko lang ang aton mga city officials kay at 8 o'clock karon nga aga ang hambal diri sang ni Mr. Pinida, siling niya 8 o'clock galing ma-start na kami.
no, sa amon hadol sa EOC, amo man si ABC, President Liga ng mga Barangay President, Councilor Lady Gliss Gonzales Palin. Pero ang mayo bala nakita ko diring nga update sini. After nga initially ginambal kay ina ni Mr. Ernie Pineda, sila nga nag-cooperate na. Kundi kahapon ang Bacolod may hara sang masobra isa kagatos, no, nga nag-positive ang latest nga positive case, no, nga na-record sa Bacolod City. Ti kahapon sobrasin naman ti ang team na ni Mr. Ernie Pineda amo na directly o amo na ang nagakadto mo kag nagapanghakot sang nag-positive 139 cases kapon. Hotline. Ti may ara iya pila ka mga nagapositive nagwa ng result nila kundi ginahimo why na subong community quarantine tani nimo dalon gid didto sa isolation facility. Tingiban di magupod. Ang desisyon diri sa city kundi kaya magupod pa blatter ka o kag sa uli pa sa kaan kakaso. Hotline. Pero ang latest, siling ni Mr. Ernie Pineda, subong bala, amat-amat naman nga nagkooperar ang publiko. Tiyan mo na ang mayad, no? Kung at least nag-umpisa na o kung kuha na gidman sila, nagkooperar na gidman sila. Aksyon. Hotline. Tigaling amo na, ara si Councilor sa linya, amo nang isa sa mga bagay nga ginapasalamatan taman. Online sa hotline. Online sa hotline. Nagawon ko lang ni kay may hadol pa sila, may meeting pa sa EOC, and joining us this morning over the phone is the Liga ng mga Barangay President sa Bacolod. We have Councilor Lady Gliss Gonzales. Councilor, how are you? Good morning, Aksyon Art. Good morning sa tanang na listeners ng Aksyon Radio Bacolod. Salamat, Gid. No? Anyway, ang balita kay na, initially nakaistoryanay kami ni Mr. Pineda, galing kay Sinya, doon mag-start na meeting nyo sa EOC. Councilor, i-check ko lang kay siling niya ang subong bala ang mga nag-positive nga for extraction nila, especially umpisa pa nagligan ni may nadlaw, nag-amat-amat kuno cooperate, kagang iban nga daw hindi kuno mag-upod sa ila. Ginapasa naman gali sa inyo nga mga punong barangay? Yes, Action Art. No? So actually, ang ato na extraction ng gina-force naman ni Sir Ernie Pineda as head of the extraction team. So, ang aton na problem dira is on those na mga pumuluyo nato na naga-refuse for extraction, no? So, but Action Art, naka-adjust naman kita ang ato na respective barangay, ang ato na mga pumuluyo na we are on a strict implementation of strictly no home quarantine, no? So nang ginamat-amat ang ato nga last resort Action Art is ang pagpablatter kag pag-file sang cases against them, no, through our city legal, but that is our last resort, no? So for the record, wala pa man tamay na filean na may nag-refuse kay sa convincing powers sa ato na bihod, sa ato na kapitan, sa mga official, na nagka-cooperate man ang ato na pumuluyo. At least siguro kung aras kapitan mismo na magambal nga ti amo ni ang kasuguan ta kinahanglan na mo nang himuon ang tao siguro maupod na malang nakap, no? Councilor? Yes, correct, Action Art, no? So, we are thankful na ang taga-Bacolod nag-cooperate kag willing gid na ang solusyon is amo ni siyang one solution to avoid na mataas ang ato na cases, ang ato na close contacts, our positivity rate are very high, no? So, ang one way is kinahanglan extract ka para hindi ka na makalaton o makakontaminate sa other household members mo. Now, in the case of Barangay Takuling sa inyo, why man niya lately isang recorded kamo nga case nga nag-positive, nga transfer naman sa isolation facility? So, ang ato na court case of Takuling, all extracted Action Art, no? Kag ang ato na those na yan na wala yan na extract are qualified under IATF guidelines, no, for the exemption. Like ang ato na bedridden may bring 2 more, may minors kita na manda Action Art. Nakita ko bala sa post mo the other day nga may ara manggali isang local kamo nga daw task force disiplina on implementation naman niya sa ginapatuman, no, nga
regulation o kung kinanglan health protocol sa kada barangay. Kumusta ang update subong ma'am? Why nagin man sang mga pasaway sa mga barangay nga amo ning daw ginatubang nga pagpanghangkat sa mga kapitan everyday? Ang ato na pasaway action art yan, no, gina siya ng part of normal lang gid na siya, no. So damo gid pasaway action art in terms of non-compliance of health protocols, no. But amo na nang ato na ang task force discipline nato na action art nang hindi na siya task force disiplina, deputized traffic enforcer pa na kung gabi nagatanod pa na kaya kung may mga disaster, kita mo may nag-respond sa ato ng mga disaster or ato ng mga areas who are affected, no? So, gani action art, we are continuing the appeal para na pumuluyo na to strictly follow the health protocols natin. Grabe, 3-in-1 gali ng personnel nyo, tanod na, task force disiplina na, traffic enforcer pa. Action art, seal of team pa. Shield of team pa? 4-in-1 grabe pag iniagali ang obligasyon nila. Yes, correct. Action art, no? Kada they are just receiving salary, honoraria, allowance lang na iya sa barangay. Averaging, iban small barangays, 1,000 pesos up to 6,000 pesos for big barangays, action art. Ahay. Amo na ang dapat pasalamatan, kag dapat tagidayawon ng mga tao, ang dedikasyon nila para magbulig sa barangay ara, no? Amo na yung the best nga mga nagatrabaho gid nga nagabulig sa inyo, counselor. Yes, correct. Action art, no, may makakita ka lang ganito, wala ka mask, gathering, the social gathering, nag-hold large group of meetings, nasubuan kita para sa aton mga natanods or considered frontliners man na less na nakita, less na na-appreciate. So, amo na siya action art na dapat ang ato na fellow bakulod nun should cooperate on our health protocol. Yes. So anyway, subong ang kada barangay, way labot sila, sige-sige man yapon ang inyo registration iyan no, sa COVID-19 nga vaccination program. Yes, correct. Action art, no? So, sige-sige, ang ato na campaign, kag ang ato na registration, no? Both online kag manual action art. Okay. Anyway, I know nga nag-start na dirang inyo sining hadol. Councilor, basi may ara kay itugon, why man mga concern yung palabot sa imo, mga punong barangay, sa bilog nga 61 areas di sa Bacolod. So, ang ato na lang ko na appeal, so for the public, especially for our fellow Bacolod no, ang ato na cases mostly on si Dr. Rosalie pa are nang mostly 70% are close contacts, no, so meaning within the household. So ang amon lang na appeal sa ato na public is to continue strictly observe the health protocol, no. Likawan tanay ang pag-attend sa birthday parties kay we can celebrate birthday parties in another year o kung with our family man kay pwede na natin ma-celebrate in other ways, no. Kag ang aton mga gatherings, no, mga meetings, we can convert through Zoom. Kag ang aton sa workplace, let us also observe health protocol. Kag just in case, para hindi kita mabudlayan, no, ay iban action art late consultation ng nag-result sa expiration, no, which is na ginaano naton or that, no, amo nang ginalikawan naton ng so let us seek, no, sa first day pala na naka-develop ka ng symptoms ng early detection save lives, no. So ato na Grow Center located at the Bay Center, no. So ara na open Mondays to Sundays, every 8 o'clock to 5 o'clock in the afternoon, no. So may doctors kita dira, may swab team kita na dira on standby. So seek early consultation to save your family and also your fellow Bacolod non actioner. Anyway, kung in terms of registration for COVID-19 vaccination, damo naman no ang percentage na in every barangays. Yes, correct. Action art na in fact nagpadala ang COVAX sa amon sang listahan sa those na nakaparegister under A1 to A3, no. So nakibot ko na from 1,000 na last 2 weeks ago
So kung ang A1 to A3 for barangay Takuling na subject for vaccination, averaging 6,000 people na action R. Grabe. Believe. At least ang awareness, kag ang willingness ang imo mga pumuluyo dira sa barangay, nagapakita nga kuha na damo na gid ang luyag man nga magpabakuna. Yes, action art, no? Kag nabatian naton sa ato na pumuluyo na they want immunity within Bacolod City and within Bacolod City, no? Para at least we can eventually go back to our normal lives and at ang ato na economy ma-balance na naging equally pag action art. Kaya realize nila na damo unemployed, damo kita businesses na nag-close, no? So everybody is affected. Ikaw, ma'am, na-kumpleto mo na no ang imong vaccine, ang second dose? Yes. Yes, Action Art last May 23 together with some of our majority of our punong barangays nakatake na second dose sa Sinovac vaccine last May 23. Sige. On that note, salamat gid, Councilor, and keep us posted. Ako na lagi man mga updates so that may inform naman ang publiko. Salamat gid. God bless sa imo. Thank you, Action Art. Good day. Aksyon Hotline. Liga ng mga Barangay President, Councilor Lady Glis Gonzales. At least subong, kung may aragin man guro na bilin dira nga daw hindi gid magpasugot, kagway nagaupod sa extraction team, pero kaina, actually nakasugilanon kami before some program naton galing kiti timely nga or timing gid nga paghampak sang takna nga alas 8 sang aga, dira naga-meeting mo ang ang EOC, ang Emergency Operations Center sa Bacolod, everyday way untat nga mintingay. Tiyang ilagi na ang paghadol nila dati update, halin sa extraction team, na noon ang status, kag iban pagid nga may mga obligasyon dira na sa bahin sang EOC. Siling ni Mr. Ernie Pineda, at least, ang mga tao to bala ang mga tao nga sadto anay do naga problema nga ang city kiti do hindi magupod ti subong nagko-cooperate na butang balon at least ang tao luyag man nga hindi man makahalit sa pariho kag sa iya mismo pamilya. Kabay pa magsigi-sigi ini ha, kagway na kita sa mabatian, mapasagaan pa sang kaso, can you imagine, blako na ko yung ganipon ng taon, nga mapinasakay pa kaso man, no? Nga ang tao, nga mo na nagka-problema, nga dala, tapik ka nag-isang COVID, magasuprer na may aragin at tubang nga problema, may kaso ka pa imo yung lukdohon. Hindi yung tao madisgrasya sa COVID, basi kung maglagtok, bla, din kakita mo na nga, mapalayo ka na sa pamilya mo kung ibutang ka sa isolation facility. Magpulo panago ka man, kasuhan ka. Kung hindi ka mag-upod, ka mag-cooperate sa city, kasuhan ka pa. Can you imagine, Black, kung anong perwisyo nga nadulot sila sa tao? Ti kung ako gani, hindi ko gani conforming nga may kinasuhay pa kung tani mo. O galing lang kay kung ang magpasaway sini mas madamo, nga magsigilinagaw gihapon, bisan pa nga nagpaswab, bisan pa nga nagahulat sa ila resort, bisan pang iba nga positive, that is another thing. No, kaya nga sini, linat na yung festival Amo na ang problema. Amo na gambal natin, way makami kapatis, COVID, tinyo na ya. With your respect sa inyo, tinyo man na ya pagpati, pero hindi lang pagaliting iban man. At least subong, siling din ni Councilor Lady Glis Gonzales, kagaina, sa inisyal na ito ng pagsugilanon kay Executive Assistant Ernie Pineda, siya okay gid, kay amat-amat na, nga nag-cooperate ang publiko. Kapin pagid sa mga subject o sa subjects ng operation, mga nag-positive nga mo ang ginakuha sang extraction team. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun?
Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ang mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay.
Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangan? Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ibinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19.
Ang live attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay Tunan Aksyon Hotline. Oy, happy birthday, gali. Good morning. May lang nga pag-monitor dira kay paring Ivan Huesna. Nag-monitor siya kag birthday niya subong. Pag-imbitar siya to sumor siya, po pare alang-alang kita magkanto na, no? Kay, kabalo ka, depende ni karon ako matawayan. Niya astaban kami di alas 7, niya binlanta ka, alas 6 kuno sang gabi, pero doon lang alangin. May tani kon mapangkas si Aksyon Oliver motor niya, kay kanto kami na kon. Aksyon Hotline. Kon si Bernie Villakanas, tani nga may dala to motor, kundi makakanto kami da. Sige salamat kid, happy birthday sa imo no? Sa kay paring Ivan Huesna. Sige, tultulan ko na ang adalan pare. Salamat gid. Happy birthday. Aksyon Hotline. Ang iban nga maminsay karon dugay, no, kay isa-isahon ko ni maminsay ng padala nyo. Diri ko ana yung gawon ko lang for confirmation, no, kay Executive Assistant Ernie Pineda, and then we'll be having Governor Eugenio Lacson on the line. Standby man dugay-dugay with Aksyon Eden Abuso. Update iniya sang gintero naman kagabi. Amo niyo, liwat na naman niya, may gintero diri, motorcycle riding suspect na naman, tinanong madalong motibo diri man. Aksyon Hotline. Pero antes kay Gov Lacson, Online sa hotline. Online sa hotline. we have Sir Ernie Pineda, Executive Assistant. I-check natin sa iya, kay kaina initialist riyanay kami. Ang hambal ni Sir Ernie nga daw nag-akooperar naman to atong singunang ginakabalakan ngati pasakaan kasoy pa blatter. Nag-cooperate naman gali ko no. Sir Ernie, good morning. Good morning nga, anak ng art, no? Pagkara pamapit yung nga programa, mayong agagid, yun yung tanan. Salamat isa time. I know nga may mga hadol kag meeting kamo da. Sir, ma-check lang ko ay anong latest sa inyo sining pagpatigayon sa operation sa extraction team. Why nakamo backlog? Ang tanan subong nag-cooperate na gid man? Tungod sa padayon niya pag-meeting, kag padayon niya pag-discuss, no? Naglabutan din man na Aksyon Art niya nagnubo ang mga backlog nato, no? Kasi hindi parehas ang nagligal niya si Mana nga tag-sobra 100 ang backlog ta. Okay. So, meeting po sa isolation, sa barangay, sa liga ng barangay. Ang namin Aksyon Art kahit isubong ang liga ng barangay naton, ang mga barangay officials, kaya mga volunteers, no, kaya mga personnel sa barangay, nagabulig na sa pagpaintindi sa mga aton nga mga COVID patients nga pikinanglan ma-isolate din sila tungod sa pag-gulpi naman nga pagsaka sa cases. The reason why nga nagsaka tungod kay kadamo pa sa mga positive nga ara sa area. So, gintinguan din nato, no, nga cut up ini nga hindi na magdamo pagid ang mga backlog sa ara sa dalom kay kamadok ta amo ng source, no, kunya ang nagadamo. Tungod sa itong nagligad nga simala nga nagambal kita nga ang kag nag-recommend sa EOC nga ang kutob sa hindi mag-upod para nga magpa-isolate, ipablatter naton. Kaya na-istoryam naton ng representative from City Legal Office, si Atty. Van Incabo. Kaya nagambal siya nga ipasakaan sa panumbungon, no? Base sa layis, no? So, pagkatapos ito, gin-approach naton ang aton nga mga pasyente. Kaya damo sila ang nagulupod, no? Kay na-misinterpret nila atong EO 28, no, nga ato bilang kuan ng hospital care supervised home isolation. Oo. Sabi nila, amo tong order nga pag kuan na. Pwede ka lang balay mo. Isolate, correct. Gali mo ya kay mabayad ka to sa hospital. Mapa-enroll ka to anay, Naku, malayaran mo to. Mapa-enroll ka anay kay ang hospital nga ipakredit pa sa EOC. Okay. No?
Oo, so may kadamo sang kabudlayan, kag kamahal, kamahal abi sang rate yan, no. Okay. So wala ano kay nalabutan nga mapiban mapa-extract na natugan kami gin-extract na tatlo na lang adlaw sa isolation facility. Pero obligado nga mapa-extract yun siya. Okay. So sa tubong naanabuot sa gidban ang nag-refuse, no, nga bisan ginambala naton 30 kung hindi ka magupod ipablatter ka namon nga nagabayular ka sa aton nga nga layi. Ining Republic Act 11232 ang wala nga kooperar, no, ang wala pagkooperar sa ining layi. Ining tungod kay ara kita sa state of emergency ng may notifiable diseases or those events, no, of public concern. So amo na ang rason. So, tumod sina, amak mo nagligad Aksyon Art, aton nga backlog ka 200, no? Sus, Marusip. Sunod, may 177 naman. Naligad, kagapon, 141. I mean, sobra 100 mo a day. So, nakabacklog kami, nagadamo aton backlog, pero sa subong kalorian Aksyon Art. Total nga backlog gidyaya is mga 14 na lang Aksyon Art. No? 1-4. Sa ato nga data, ginatamdan nga ang backlog yato ng taon mo, tungod kay ang preparado na for extraction, nga naghambal na sila mapa-extract is 35. No? Kaya ang total, 63 na lang mo. I see. Kaya ang preparar nga mapa-extract sa mga aga, 35. No? Kaya ang iban nga nagahulat para sa hospital bala, nag-extract sila kay dalon sa hospital, iban sa schools, mga bedridden, bala. Okay. Kaya pa-start ang insakto mo, mga minors, kaya mga elderly. Total ini nga 14. So, meaning 35 plus 14 is 49. I-minus mo sa 63, 14 na lang ang dapat diyan balikan namon. I see. Kaya ang kanami, kay ang sistema subong na sang una, ginapa-implementar naman liwat. Kaya gali, Aksyon Art, no, ang nag-refuse siya, tipulo ang may blatter report ni standing ari sa aton. Nga endorse sa City Legal Office, kasi sirado pa sila mo kay lockdown. So, meaning Monday, sa Monday i-submit na nila sa ila for legal action. No? Okay. Kaya Pulo. Namin, Aksyon Art. Okay. Ang ang namin sa buong Aksyon Art kay ang coordination sang sang liga ng barangay, ang mga barangay officials, kag ang extraction team nagnami na ginapreparar na sa mga beer kag sa mga barangay officials ang facility, ginatagaan sila line list mo. Ngayon, pag-abot namon, preparado na. Luwas ang Very good, nagreklamo gid. Okay. So, nagdatig, tungod sa isolation na to, napuno ang isolation facility, pero natinguaan niya na nadugangan kag na-address dayon ang mga problema Aksyon Art, no? Yes, sir. Kasi subong ara na sa direksyon niya kinahanglan masiro with ang backlog. Okay. So, 14 plus ang 177 niya mag-o na lista, yung tinguaan namon, niya maubos na namon sining adlaw Aksyon Art. Sige. No, kung hindi man at sa buwan. So, sige. amo na ang daw maayo gawa nga balita. Kag with that, nag-hope kami nga magdasig panaog ang mga cases diri sa aton sa Bacolod. Sige. Anyway, good luck sa inyo kag keep it up sa inyo sining trabaho. Halong gid permi sir ni salamat gid sa time ginatag mo karon nga aga. Madamo man niya salamat Aksyon Art nga gintagaan mo kami kigayunan niya makapabalo sa publiko, no, sang amon niya obra. Madamo gid nga salamat kag mabuhay ka. Aksyon Hotline. Sir Ernie Pinida, hindi lawog ning trabaho sa extraction team. Actually, ang team halin ni sa CDRRMO, no, kay Sir Jo Marie Vargas. Pero galing ti ang ilat team leader as extraction chief, amo ni si Sir Ernie Pinida. At the same time sa market, siya man ang trabaho, wala to. Way balay untat nga trabaho. Anay, kung kaysa ginabalbal ba ni sila mo, may mga challenge pag kung kaysa, may mga negative, mga comment kung kaysa, hindi mo na malikawan kung nara ka sa public service. Anyway, speaking of COVID-19, hindi man taluyag tanis ang COVID-19 ba magala istorya, pero kabalo ka,
Tiyo ang aton sitwasyon subong kuan mo may mga concern nga kitang ginatubang. Ang province actually si Gov Lacson nag-meeting last time sa mga local medical community. Ti may mga recommendation na ginimo to. Ti plano ni Gov ma-meeting man sa mga mayors. Ambot kon tigayon ng meeting nila kag kun anong result. Kay ti may mga border nga dapat may mga control kag himuon nga closure sa ports entry, ibaloon tabing update sini. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning, diri sa aton na pagpangalagad is no less than the workaholic governor of Negros Occidental, Governor Eugenio Bong Lacson. Gob, good morning. Good morning, Aksyon Art, sa mga nagapamati, mayong aga tinitanan. Salamat gid sa time, no? After sang meeting mo with the local medical community and sa ginatag nilang recommendation, Gob, anong latest sini? Naka-meeting ka na with the local chief executive, with the mayors, kung anong result? Actually, ari ko subong sa Kapitolyo, and after this interview, okay, masugod na kami sa amon Zoom meeting with the local chief executive, no? So, nahulat sila sa akong subong, pero sige lang, already committed to this interview. So, we can go on. Yes, thank you, Gidgo. Bagang ginatagan mo kita sang time. No, but ang suggestion or recommendations ng local medical community is really nga may mga closure sa border kag port entry sa Negros. Amo na dok amo na gub ang daw tinor sang ila sa recommendation. That's one of many recommendations, no. With regards to the closure of borders, definitely we will not close the airport because somehow we're protected there, no. Because it's either a traveler will have to present a negative RT-PCR result not later than 72 hours, or upon arrival, iswab natin sila sa airport. And I would like to point out Aksyon Art, no? Yes, go. Over 90% of our infection now is local transmission. Very minimal na ang LSI natin, no? So, I think na there's no reason to close the airport. Okay. At all, siguro, we should be strict na lang sa borders again, no? Sa borders natin with our neighboring Negros Oriental, wherein, again, depending sa discussion naman with the local chief executives, where we will not allow non-essential travels, no, to go in the province, no. Okay. There were also a suggestion not to allow dine-in sa mga restaurants. Not to allow any form of social gathering, no? Very strict measures ang ginapangayo sa aton medical society. And so that is why I thought that I should confer with the local chief executives. Yes, I understand, Gov. So, hulato namon karon kung ano mga results ni and maybe si Aksyon Marlon maka-follow up sa imo. Isa na lang, Gov, ka-concern na ang sa RT-PCR test bala, kundi may mga ara fake subong nga guluwa nga ginasubmit abi sa mga naga-travel o may taga Negros piya gani nga dito sa Boracay yun na diskubrihan nga tampered kag fake ang ila RT-PCR test. Sa Negros Occidental may mga recorded o kung na talupangdan makita na diskubrihan nga mo na ang ginagamit nila, Gov. Early on, we experienced that, no. But that was months ago, no. Okay. Where sila mismo nag-admit na for sale, no. It was for sale dito sa Metro Manila. But lately, though, well, of course, we have to continue to be vigilant and make sure that the results shown are genuine, no, or legitimate. Okay. Sige, Gov, hindi na ako mag-usik sa tiyempo kabalugig kong gaulat ang mga mayor subong. Salamat kisa time. God bless sa imo. Thank you, Aksyon Art. Aksyon Hotline. Mahuya kita karon sa mga mayor. Ito masiling-silang kayo na pamigaulat sa kunding galing kayo nakakommit si Gov sa ato ni early pang mahatag siya, no, sang pilaman ka ma-update. Pero ito subong pa ni may baluan, no? Kay kung ang local medical community lang imo pamatian, tiluyag nila ya istrikto gid nga ipatuman may mga
kung pwede pa lang, ang ports of entry, istriktuhon, pero ti silinigog ko ng airport, ya daw ay naging man ng LSI, OFW daw ay naging man sa nag-positive. Local transmission, actually mo, local cases ang nagadamo, subong. Bangod sa mga social gatherings, din kakita sina, nag-attend sa bunyag, nag-attend sa kasal, nag-attend sa mga patay. Ti although gati amo na siyang na-practice, amo na ang naandanta, ti galing, ay, why sa normal day, subong, why sa normal situation, subong, amo na gani nga silinigod day lang, ang inyo rekomendasyon, ikonsulta ko ni Anay sa mga mayor sa palibot sang Negros Occidental. Ti after sa meeting dato si Gobdo matubang sila to kay kabalo ka Zoom meeting man sumumo. Ang mga mayor sa tulad sa mga banwan lang sa mga syudad nila to matamod na sa computer, sa ilang tablet to, sa ilang sa ilang office lang, sa ilang balay lang iban. O at least makashare sila kag nano ni karon ng update anong ilang desisyon ni baloon tada sa report ni Aksyon Marlon Hinubiya. Raymond Alarcon Sagal Jr. Paray Mayang Aga, Mini Oliadas watching from Tucson, Arizona, USA. Good morning. Elizabeth Malakay Gamala, good morning man. Joval Trinidad, sir, good morning. Thank you. Ari ko sa monitor from the rising city of the South. Salamat. Ma'am Vanessa M. Mayo, good morning. Watching from Minnesota, USA. Connie Dormitorio. Aksyon Hotline, sininga, good morning. Gamonitor man ko di. Araman si Dino Alec, Jinky Jalagdon, gamonitor man siya. Salamat, araman siya sa Amerika. Jocelyn Liboon Dispuho, Torco Jongko, ara saya sa United States of Isabela. Pareng Torco, naidlaw na si Action Boy Simu, saan ka mangibitar sang ginbutangan kwan bala? Ining kanding lang matiil ginbutangan sa sambag. Paring Turco Jongko. Melchor Baroka Rombines, Kagawad, good morning dira sa linya. Happy birthday kay Vice Mayor Jeffrey Lazalita Incoy sang Hinubaan. Imansino Tayhopon, good morning man Alin Louis Himotea sang Kawayan. Joseph Pacifico, Christine Minies Villalobos ang Pandanon DSB. Gamonitor siya. Erwin Dicatoria Gonzales, Alex Fuentes. Salamat. Araman si Andrew Mangilan Villarosa. Ayos Gregorio de la Cruz. May lugar man sa isolation facility. Last na batian ko, wala man lugar. Amo nga recourse is home quarantine lang. Dominador Sarabia. Always ka monitor. Richel Aberia. Tamiyaw ko lang upod ko nga opisyal sa Barangay Zamora, Pontevedra. Dominador Sarabia. Thank you, Gid, sa pagmonitor. Araman nagamonitor si Alex Alfabito. Oy, regards kay Tito Jo Anlap dira ta ha. Mayong aga kay si Mama Chinita Upod, ang mga taga-mayas sa Silay. Alex Montesa, sir, good morning. Ginatamya no sila ni Ma'am Vanessa, Jinky Jalagdon, kag ang tanan nga mga taga mga miyembro sang EFC. So po'y magbanwa dira sa Macau, China, si Tita Elma Lusok Pulidario diri sa Bacolod, araman retired Major Paterno Turalba. Thank you for listening. Chay Linda Soriano, Chay Linda, kumusta ka na? Silingga sa mga utod ko na sa Mulo-Bulo. Good morning. Kuno kabata niya si Jonas, si Bongbong, dira sa Mulo-Bulo. No, ginatamagid. Ay, sige. Lilia Taton, Arman Regalado, Dominador Sarabia. Nabasa ko na ni. Bia Jonathan, good morning, sir. Jose Mungcal Torilla, Huma Lumina, Jerel Gadudo. Araban, Torco Jongko, wow. Siling naman ba niya? Yvonne Voicer, sa Germany siya, Gamonitor, Lege Villares at si Var Torres Alex. Araman si Noel Omania, Dominador Sarabia. Nabasa ko na niya. Ang iban, karon naman, dugay-dugay. Aksyon Hotline 2006. Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan,
Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati.
Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras 19 minutos karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan hindi lang sa siyudad ng Bacolod kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon.
pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, 1 oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa
sa serbisyo. Kan nga mga mensahe pakarunan ta kay sa iluhan naton ang patrol no with Aksyon Eden Aboso parte ni sa freelance nga makeup artist bala nga gintiro kagabi patay. May ara mensahe ang pamilya kag nanong latest investigation sang kapulisan. Patrol reports. Upod kita sa patrol with Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Action Art gin pakadtuan patuno subong nga aga liwat ni Major Ramel Sarona ang area kundi nagluntad ini shooting incident kagabi Action Art sa Dalan Galo sakop ini sa sang barangay 12 siyudad sa Bacolod para magpangabay sa CCTV footages Action Art sa mga commercial establishments nga ara bala dito kag base may ara man sang iya ka LCC nga nakatutok bala sa dito sa area kahit para mahibaloan nila kag makabulig sa investigasyon sang aton sining kapulisan Action Art. So far amo na ang katuon kag hikotaron subong sang aton sining kapulisan kay naga-coordinate man ang pamilya Poras sa aton sining kapulisan. In fact, Action Art nagapadulong kita subong nga aga dito man sa may Purok Bulinaw, Barangay 1 ka para istoryahon tablang pamilya. Di nagpangabay gito ang pamilya rato yung mga kauturan kay walo ni sila gali ka magulutod. Okay. Ang biktima ini ni John King Poras bala Action Art. Nagambal ang iloy niya nga ti kagabi kuno gali antes tumatabo mga 8 manglabato tani mo ang biktima galing kami nagtawag sa iya rason nga nagdali-dali ini siya sa pag-ilis kay tido 32 anyos naman wala na bala nang usisa ang iloy kung diin pa sa makadto kung sa buo niya kung anong sitwasyon after an hour Action Art ginsugo sang iloy ang iya sini isa pagkabata bali manghod ni John King nga tawga ng iya magulang kay para ti mangkoton bala kung diin na bala Action Art kay ti ang concern niya tani ang iya sininga linabhan galing ti nakibot na lang sila yang lalaki na ang nagsabat kay tinagpamangkot kung sino kuno ba lang nagsabat kay ti iya sang magulang yung cellphone nagpakilala nga police Action Art kay ginpabalo na lang sila nga ara na sa provincial kung sa regional hospital ining si John King Action Art ti ginako man gani ni Antonia nga nagagamit sang illegal nga droga si John King apang ti wala siya sang ideya kaya hambal sang iya bata wala man siya nagabaligya so ti amo na patihan sang iloy man pero year 2018 gali Action Art gin patukhang ni siya mismo sang iya iloy bangod nga ti suno sa iya ti wala na kuno bala nagapati kung sawayon sang buhi pato ila amay ginahambalan gid nga untaton ang bisyo Action Art kay wala gid sang maayo nga idulot kag ti tungod nga wala na nagapamati sa ilang bata gid patukhang sa barangay galing kay ti wala nagakadto sa mga seminars sa mga activities Action Art sa para bala sa ila program kontani sa karon Action Art amo tong hambal sang pamilya nga sa ila ya pagkabalo wala gini siya nagabaligya sang illegal nga droga pero nagagamit kag pero sa karon Action Art ara pa sa Lourdes Funeral Homes ining bangkay ni John King kag natalana ang ihaya man dito sa Ilak Puloy-an pamatian ta gamay lang Action Art ang kumpirmasyon sang iloy ni John King nga si Antonia Poras. Ay kami kabalo kung isa naman so kailangan ko na sa iya ng hindi ka magana ka bakit pa kami na daw gaano kapit delikado sa mo hindi ka gamo ang kakatabo nga daan nga mo na sabat ka na sa nga gaano kung mga wala man kuyo gabaligya wala man kuyo gaano kung titin ka kakatabo siya may ginakatuan lang kuya okay doon ng balat mo sa galitaan mamay gani ang nga ma'am na open up na si may nakapanugin sa imo kung nabalaan nyo lang wala nabalaan naman kasi gagamit na sa daan niya mo sa kuway kami kabalo nga kabaligya saya wala ko na sa kabaligya amo man lang na wala naman sa iya kaya nasaway ko na sa usapan niyang bisyo ya kaya katukang ko na sa mamo okay ikaw mismo nga medyo nasapokang sa iya nga sorry patukang ko sa taruan kay hindi ka mamati sa kung ang tatanya na ang bisyo ya Di amo to Action Art, aminado, ginako man mismo sa iya iloy kag sang iban niya mga kauturan nga
tungod man bala sa barkada action art kay tihambal nila tungod pagid sa pandemic do medyo ninit ang iya sininga racket sa pag makeup kay freelance. Ate Hugin, di man makeup artist pwede siya. subong na yung mga makeup na sa kwan mo, mga parlor bla. Ti amo na action art pero ti bisan wala ko no may gina-servicean bala ang iya sininga bata nagalakat mo ko action art pero ti syempre given nga 32 years old na wala man siya nagasigit ng usisa kung di nagakadto sinong upod ko ano aktibidad action art for the whole day kay ti hindi wala man kuno gapalarehos ang oras ang pagpuli gagwa siya kung gabi, nagabalik lang man dayon. Pero ti kagabi action art, nakibot na lang sila sa natabo man sa iya sininga bata. So far action art, amo nang update subong sa kabahin sang kapulisan. Kag sa pamilya mismo, ibaloon na karon kung may ara na sila sang CCTV footage man nga nakuha action art. Hopefully, amo itong ginapangabay sa pamilya nga may ara para matagaan man sa hustisya ining si John King Porras. Balitalin sa patrol, ang ka-action ni Aksyon Ida Naboso. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sabay pamatagan ini sa hustisya. Ang pamangkot o galing kag nano ang kulaton nato ni spektaron ta sa kapulisan nanong ila investigation. Sino ba lang may kaymuan sining krimen? No? Kay dito sa may Estefania, sige man tong ang investigation sa Police Station 4 ato yung gani sa lakyan tunggin on board sa lakyan atong mga perpetrator nga nagpatay man sang tumandok o taga Victorias. Katidri siya ako nagabihan sa Bacolod, tikilutang bandera no, sa lapit sa barangay hall pa mo. Amo na blang delikado subong nga may mga nagaluntad nga makrimen katulad sini. Pero ang gana-expect na lang hopefully kabay pa kuntani, no? Nga hindi na madugangan ini nga mga insidente. Kung pamatian tang aton BCPO director ti siling niya kon sa mga lugar gani nga ginalinan ko sa una waay paniya ang pinatyanay ang kadamuon kadadlaw ay amo na sir ti basi kuan pa lang ni basi kon sa mga basketball basi warm up pa lang ni basi sa uli balatag lima nga katumba kadadlaw masiling waay pa na sa ginalinan ko to anong gwa siniman ang may mga bulubinlod may mga record sini ambot kung way pa mo kakabatsyag sang kakibang di mabalaan mo sino ang nagatumba sa imo kontra mo, kompetensya mo kung drugs ginman o kung otoridad bala di kay kung otoridad kundi amo nang ginatawag nga extrajudicial killing di kaling way man siya matudlo di hindi man way man niya siyang otoridad nga nag-operate alangan man way pa man siyang nag-claim diri nga may gintukod nga vigilante sa Bacolod nga nagapamatay kag sa Negros o nagaguluwa man ng balita nga may mga death squad nga nagalins na Davao daw mo na bla tinatanan mga spekulasyon lang na subong siling sa kilala kung niya abot na natoy sino toy siling ko abot istorya lang gani way man ta sang pruweba dira kag hindi man ay aton gid papel ang obligasyon sila sa pagpadalong kapag investigar aray sa otoridad no ti kabay pa nga hindi ni magpadayon ako yan hindi kin manami hindi manami yang kadadlaw yung may gawrayad ang sadalan da kung may mga kung bako ng ebidensya kag kon isa ka tao sige operation nakapin pa ko nagabaligya droga na kung nidakpon pasakaan kaso o ti nga hindi amo nang gusto naton tumbahanay nagilang iya kalaw ay galing no sa pamilya ta na sa ulihi basi matabo bla lain pagid ko ng isa ka tawo nga nagbag-o na iya nga may ngalan sa ngaras listahan kag magurayad mamblang kag matiruhan abaw amo ginang pinakadako nga problema kag lain kun pamilya ta Way natagaling tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalaga. Dangako lang mabilin sa inyo Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Amo ni siyang tag na 10 pesos lang nga kapsula pero ang madulot niya sa aton lawas indi hamak manti damo vitamins and minerals ang target niya pabakuron ng aton immune system kag resistensya mga ka-aksyon. Ang nami pagid siniya himo sa high quality food grade
gelatin kag the only product na may approval sa US FDA. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,